Masakit na sobra. Hindi ko na kaya. Manganganak na talaga ako. Hawakan mo ang kamay ko, Laila. Konti na lang. May kakilala akong kumadrona dito. Tiisin mo muna. Shit! Tumirik pang sasakyan natin. Anong kumadrona? Dalhin mo ako sa ospital. Nasisiraan ka na ba, Laila? Oras na malaman yun ng asawa ko nung manganganak ka na. Palagay mo ba hahayaan niyang makasama ko pa ang anak natin? Hinahanap na nga niya tayo ngayon, di ba? Hindi tayo pwedeng pumunta sa ospital. Wala akong pakialam. Ayoko mamatay dito. Huwag ka magsalita ng ganyan. Mabubuhay kayong dalawa. Basta hindi kita pwedeng dalhin ngayon sa ospital. Sandali, bumaba na tayo dito. Hindi talaga umaandar ang sasakyan. Malapit na naman dito ang kubo ni Aling Fe. Halika, Laila. Lumakad na lang muna tayo. Rogelio, bilisan mo. Hindi ko na kaya. Mga anak, anong nangyayari dito? Sino ka? Ako si Aling Fe. Kumadrona ako. Kanina ko pa kayo naririnig mula sa aking kubo. Kaya lumabas na ako para tingnan kung anong nangyayari. Kayo nga ang hinahanap namin, Aling Fe. Manganganak na kasi si Laila. Asawa ko siya. Kailangan namin ng tulong niyo. Teka, sandali. Kumadrona sa gitna ng gubat. Anong kalokohan to? Matagal na akong naninirahan dito. Marami na akong natulungan. Huwag ka mag-alala, iha. Mukhang hindi rin naman kayo aabot pa sa ospital. Magtiwala ka sa akin. Marami na akong napaanak. Dito tayo sa aking kubo. Kailangan na makaanak ni Liala. Kung hindi, baka malagay sa panganib ang sanggol. Rogelio, please. Baka siya lang ang pag-asa natin. Halika na, Laila. Dahan-dahan lang. Masakit na, Rogelio. Sobra na talaga. Hindi ko na kaya. Laila, kapit ka lang sa akin. Hawakan mo lang ang kamay ko. Malalampasan din natin to. Rogelio! Masakit na, sobra! Rogelio, ramdam ko na. Lalabas na ang anak natin. Kaya mo yan, Laila. Nandito lang ako, mahal. Batang lalaki. Isang batang lalaki ang anak ninyo, Rogelio. Malusog at walang kapansanan. Eto, ilagay mo sa dibdib mo. Liala, ang anak mo, dali. Kailangan niya ang init ng katawan mo para huminto siya sa pag-iyak. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo, Aling Fe. Walang anuman, mga anak. Pero Liala, kailangan mong humiga muna at magpahinga. Pagod ka at kailangan ko ding muna linisan ang sanggol. Opo, salamat po, Aling Fe. Sinabi ko naman sa iyo, mahal, hindi ba? Na malalampasan din natin to. Huwag kang mag-alala, Liala. Kayo ay ligtas dito. Hindi ko ugaling manghimasok sa mga suliranin ninyo sa buhay. Ang importante sa akin ngayon ay masiguro ang kaligtasan ng sanggol. Kaya ang mabuti pa sa ngayon ay magpahinga na muna kayong dalawa. Dito na kayo sa aking kubo magpalipas ng gabi. Hindi rin maganda na ibiyahe agad ang sanggol. Salamat. Salamat talaga, Aling Fe. Walang anuman, mga anak. O siya, sige na. Babalutan ko muna ng lampi ng bata. Ako si Rogelio, isa kong mayor noon sa aming probinsya. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa privacy ng mga taong masasangkot sa aking kwento. Pero bago ang lahat, ako po, Sir Jupiter, ay biktima ng isang arranged marriage. Ipinakasal ako ng aking mga magulang sa isang babaeng ni minsan ay hindi ko minahal. Isa rin sigurong dahilan kung bakit hindi ko siya nagustuhan ay dahil may kasintahan na ako noong kami ay ikinasal. Si Laila. Umalis siya sa probinsya nang ikasal ako. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan. Muling nagtagpo ang aming landas. Muling sumiklab ang aming damdamin at nagbalik ang naudlot naming relasyon. Dahil ako'y kasal na, ang aming pagmamahalan ay nanatiling lihim. Hindi kami nagkaroon ng anak ng aking asawa, kaya't nang mabalitaan kong buntis si Laila, labis ang aking tuwa at pasasalamat sa Diyos.
Ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyon ng aking asawa. Pinagbantaan niya kami noon na kakasuhan oras na hindi ako bumalik sa kanya. Pero hindi ko na kayang lumayo pa kay Laila at sa aming magiging anak. Kaya nagpasya kaming tumakas. Akala namin yun ang magiging pag-asa namin. Ngunit sa halip yun ang simula ng mas malilim na kabanata sa aming buhay. Dito na magsisimula ang kwento ko, Sir Jupiter. Isang kwento kung saan hindi lamang ang aking katapatan bilang lalaki ang nasubok, kundi pati ang hangganan na aming pagmamahalan at pagtataksil. Isang karanasang sumubok sa aming katatagan bilang mga magulang. Anong nangyayari? Nasaan tayo? Rogelio! Nakakulong tayo! Ay, Diyos ko! Nasa loob tayo ng kulungan! Nagulat ako noon, Sir Jupiter, nang mapagtanto kong nasa loob na pala kami ng isang malaking kulungang yari sa kahoy at bakal. Mabigat ito at mahigpit na nakasarado para bang sinadyang ginawa upang ikulong ang tao at hindi na makalabas kailanman. Dalawang lalaking maskulado ang bumuhat sa amin at halata sa kanilang tikas na sanay na sila sa pagbuhat ng mga bihag. Sa unahan ay naglalakad si Aling Fe. Yakap-yakap ang bagong silang naming anak. Ang inaakala ko pong mabait at mapagkalingang kumadrona ay biglang nagpakita ng ibang anyo. Matigas ang kanyang tingin, malamig at walang bakas ng awa. Aling Fe, ano to? Bakit kami nakakulong dito? Saan mo kami dadalhin? Hayop ka, Aling Fe! Ibalik mo sa amin ang anak ko! Wala kang karapatang kunin siya! Aling Fe! Ano ba nangyayari? Pakawalan niyo ho kami! Kailangan ko ang anak ko! Parang awa niyo na! Bakit po ninyo ginagawa to sa amin? Shh! Huwag kayong maingay! Huminahon kayo! Magigising ang bata sa kaingayan ninyo! Maswerte pa nga kayo. Hindi lahat ang nadadala sa lugar namin nabubuhay pa. Rogelio! Anong ibig niyang sabihin? Saan nila tayo dadalhin? Ano ba? Hindi na kayo nakakatuwa! Pakawalan niyo kami rito! Wala silang naging pakialam sa mga hiyaw namin, Sir Jupiter. Para kaming mga hayop na isinilid sa kulungan at dinala kung saan. Ramdam ko noon ang pag-alog sa bawat hakbang at ang kalampag ng kahoy na gulong na dahan-dahang nagdadala sa amin palapit sa isang destinasyong hindi namin alam. Makalipas ang ilang minuto na nakabibinging katahimikan, naramdaman ko pong huminto ang mga bumubuhat. Marahan nilang ibinaba ang kulungan sa matigas na lupa. Noon ko lamang nasilayan ang tanawin sa labas. Isang lugar na hindi dapat makita ng kahit sinong nilalang. Tahimik nga ang paligid ngunit nakapangingilabot. Sa gitna ng gubat ay may isang baryo na nakatago. Paikot-ikot ang mga kubo na yari sa kahoy at pawid, subalit hindi karaniwan ang mga ito. Bawat dingding ay may nakasabit na mga buto, mga palamuti mula sa hayop at tao, at mga simbolong hindi ko maunawaan. At doon sa pinakasentro naroon ang entablado. Mataas, yari sa matibay na kahoy. Sa ibabaw ay nakatirik ang isang magaspang na krus. Puno ng mga bakas na tila tuyong dugo. May mga nakabitin pang tali at halatang ginamit sa panggapos. Sa gilid naman maayos na nakasalansang ang mga bungo ng tao. Napalunok ako sa aking nasaksihan, Sir Jupiter. Biglang dumampi ang malamig na hangin sa batok ko at parang may kamay na humaplos. Kaya, dyan lang kayo. Huwag na huwag kayong mag-iisip pang tumakas kung ayaw ninyong mapabilis sa buhay ninyo.
Sandali lang po. Ano pong gagawin ninyo sa amin? Bakit niyo po kami dinala rito? At ang anak ko, kailangan ako ng anak ko. Parang awa niyo na. Ibigay niyo siya sa akin. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ng mabuti ni Faye ang sagot. Hindi niya ito pababayaan. Dahil siya ang pinakakailangan namin. Ano? Ano bang klaseng mga tao kayo? Anong gagawin niyo sa anak namin? Hayop kayo! Aling Fe! Pinagkatiwalaan ka namin! Huwag na kayong sumigaw. Wala na kayong magagawa pa. Rogelio, may nagsalita. Sino yun? Hindi ko alam. May iba pang nakakulong dito. Tumahimik na kayo kung ayaw ninyong mapatay agad. May nakakulong nga sa kabilang kulungan, Rogelio. Sino ka? Bakit ka nandito? Noel, matagal na akong bihag dito at sinasabi ko sa inyo, wala kayong takas. Hindi kayo makakalabas ng gubat na ito ng buhay. Anong ibig mo sabihin? Anong gagawin nila sa amin? May ritual sila. Tuwing may sanggol na ipinapanganak sa labas ng baryo, kinukuha nila at inaalay dito. Ang mga magulang, sila ang susunod na handog. Kahit wag kayong aasa na makakaalis pa kayo rito. Ako nga mismo, ilang buwan na ako nandito eh. Ilang buwan ka na ba dito? At saka, paano ka nila nakuha? Hindi nila ako kinuha. Ako ang kusang pumunta sa baryong ito 3 buwan ang nakakalipas. Ano? Pero, wala naman silang ginagawang masama sa'yo, di ba? Malalaman nyo rin yan kalaunan. Teka sandali. Kung matagal ka na dito, alam mo na kung anong araw-araw na takbo ng buhay ng mga tao sa baryo na ito. Pwede tayong magtulungan para makatakas. Hindi hamak na kaya natin ito ngayon dahil 3 tayo. Tao, sa kabila na mga nakikita nyo sa baryo na to, iniisip nyo pa rin ba na tao ang mga nakatira dito? At saka isa pa, kung mayroong paraan para makalabas, sana matagal ko nang ginawa. Biglang umalingaw-ngaw ang mababang tunog ng tambol mula sa gitna ng baryo, Sir Jupiter. Kasunod noon ay narinig ko ang mga boses ng tao. Paos at sabay-sabay na parabang may sinasamba silang hindi ko maaninag. Isa-isa silang nagsilabasan mula sa kani-kanilang mga kubo. May mga lalaki at babae na balot ng itim na tela ang mga katawan at ang kanilang mga mukha na may natatakpan ng abo. Bawat isa sa kanila ay may hawak na sulok na siyang nagbigay ng pulang liwanag at lalo lamang nagpatindi sa hilakbot ng paligid. Isa-isang lumapit ang mga ito sa entablado at nagsimulang ikutan ang malaking krus. Ang kanilang tinig ay umalingaw-ngaw, paulit-ulit na parang sumpa. Rogelio, Diyos ko, anong ginagawa nila? Hindi ko alam. Pero base sa itsura at ginagawa nila, para silang mga kulto. Sandali, palapit sila dito, Rogelio. Anong gagawin natin? Baka saktan nila tayo. Dito ka sa likod ko, mahal. Huwag kang lalapit. Rogelio, huwag mo nang itago sa akin si Liala. Alam mong masasaktan lamang kayo kung hindi kayo agad susunod. Ano bang kailangan mo sa amin? Pakiusap, baka mapag-usapan pa natin to. Tauhan ka ba ng asawa ko? Inutos ba niyang gawin mo ito sa amin? Pagkano ang ibinayad niya, dodoblehin ko. Pakiusap, pakawalan mo na kami at ibalik mo na sa amin ang anak namin. Hindi ako makikipagkasundo sa kahit sinong tao, Rogelio. Kaya habang hindi pa ito ang oras mo, ibigay mo na sa akin si Liala. Hindi niyo makukuha sa akin si Laila. Lumayo kayo. Huwag kayong lalapit sa amin. Doro, kunin mo ang babaeng ito. Hindi! Ano ba to? Bitawan niyo ako! Rogelio! Ano ba? Itiwan mo siya! Rogelio! Bitawan niyo ako! Mas madali kung susunod ka na lang, Liala. Huwag mo na akong pahirapan pa kung ayaw mo masaktan. Ay, Diyos ko! Ano ba nagawa kong mali sa inyo? Bitawan niyo ako! Dahan-dahang itinaas nila si Laila sa ibabaw ng entablado. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng tensyon. Halos mapunit ang kanyang lalamunan sa pagsigaw sa takot at desperasyon. Di nagtagal pumasok si Aling Fe sa kubo at paglabas niya,
Mahigpit niyang niyakap ang anak namin. Hindi niya ito pinakawalan. Para bang ramdam ko noon, Sir Jupiter, ang bigat at lamig ng kahoy sa ilalim ng katawan ni Laila habang umiiyak at nakatingin sa anak namin. Alam kong gaya ko natatakot na rin siya ng husto sa mangyayari. Tandang-tanda ko pa ang mga mata niyang nagliliwanag sa luha at dahil sa pinaghalong takot, galit at pag-asa. Una niyang tinutukan ang anak namin. Pagkatapos ay inilipat ang tingin sa akin parang humihiling ng tulong. Sa bawat saglit na lumilipas, lalong napuno ang dibdib ko ng panginig, galit at desperadong pagnanais na pigilan ang mangyayari. Anak ko! Anak ko! Aling Pe, kailangan ho ko ng anak ko! Tama na ho ito! Ano bang gagawin ninyo sa amin? Mga hayop! Hayop kayo! Hindi niyo pwedeng gawin to sa mag-ina ko! Aligbe, magbabayaran mo ang ginagawa mo sa amin! Mayor, kung gusto mong buhay ang mag-ina mo ngayong gabi, huwag mo nang subukan na galitin sila sa gitna ng ginagawa nilang ritual. Huwag kang maglala. Sa eksenang ganito, sa nakikita ko, hindi nila pinapatay ang biktima nila sa unang gabi. Pwede bang manahimik ka? Kung nakakaya mong manood lang dito at pabayaan ang nangyayari, hindi ako kagaya mo. Mag-ina ko ang nasa peligro. Maswerte ka at hindi pamilya mo ang nalagay sa ganitong sitwasyon. Ang punto ko lang, huwag ka na magkakamali, Mayor. Dahil hindi ako aabot sa ganito katagal kung naging pasaway ako. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, hindi pa kayo mamamatay. Hindi ko kailangan ng opinyon ng isang baliw na katulad mo. Tahimik ka muna, Rogelio. Uminahon ka. Walang mamamatay ngayong gabi. Hindi ito ang araw para dyan. Hindi pa. Tama ka. Marami pa kaming dapat paghandaan para sa araw na yan, Rogelio. Ang mabuti pa, ilaan mo na lang ang boses mo sa darating na araw na yon. Aling Pe, pakiusap. Gusto ko na pong mayakap ang anak ko. Maawa na kayo sa amin. Panigurado nagugutom na siya. Kailangan niya ako. Ako lang ang kailangan niya ngayon. Hindi mo na siya anak ni Ala. Pagkalipas sa gabi ito, siya ay magiging tagapagmana ng lahi namin. At sa dugo ng isang bagong silang, napapalakas ang aming lahi. Hindi! Hindi niyo pwede kunin ang anak ko! Hindi! Hindi siya para sa inyo! Maawa kayo! Napakabata pa niya! Napakasarap talaga sa pandinig tuwing dumarating ang oras na ito. Oras kung kailan nagmamakaawa ang mga biktima para sila mga hayop na alam na nilang hindi sila makakatakas. Ang luha ninyo, parang musika sa aming pandinig. Mga hayop kayo! Isinusumpa ko kayo! Mga demonyo! Hindi ninyo magagalaw ang anak ko! Aling Fe, Pandoro, magsaya kayo ngayon habang nakakulong pa ako. Dahil oras na makalabas ako dito, hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat! Oh, akala mo ba ako ang baliw? Isa rin naman pala to eh. Tumahimik ka, Noel! Hayaan mo siya, Noel. Unang gabi pa lang ito. Mas marami pang sorpresa sa mga susunod na gabi. Muling nagpatuloy ang ritual, Sir Jupiter. Unti-unting pinalibutan ng mga miyembro ng kulto si Laila sa ibabaw ng entablado. May hawak silang mga sulo na naglalabas ng pulang liwanag at nakapalibot ang iba sa paligid. Nakatingin ng may matinding kaseryosohan. Sa tuktok ng entablado ay ginapos siya ng mahigpit ni Mang Doro sa krus na kahoy. Ramdam ko ang kanyang takot, galit at desperasyon sa bawat titig na ibinabato niya sa akin. Samantala ang mga miyembro ng kulto ay nagpatuloy sa kanilang ritual. Maingat, sunod-sunod at tila may sinasambit na panalangin sa sarili nilang wika. Isang malaking kahoy ang kanilang inilapag sa gitna ng altar at doon nila inihiga ang sanggol. Hindi huminto si Laila sa paghiyak habang nakatitig sa aming anak noong mga oras na yon.
Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at takot samantalang ako na may nakatayo sa loob ng kulungan. Walang magawa kundi tumitig sa kanila at pilit maghanap ng paraan upang mapigilan ang kung anumang kanilang gagawin sa mag-ina ko. Ang bata ay mahalaga. Kailangan itong ihain para sa gabing ito. Ay, Diyos ko! Ano bang ibig niyong sabihin? Anong gagawin niyo sa amin? Ang anak ko! Diyos ko, tulungan mo kami! Diyos ko, ito na ba ang kaparusahan sa mga kasalanan ko? Panginoon, huwag naman sana mag-ina ko ang magdusa. Maawa kayo sa kanila. Sa palagay mo ba titigil ka pa ng Diyos? Yor, ilang beses ko na rin kinausap yung Diyos mo. Pero tignan mo ko, nandito pa rin ako. Tumigil ako, Sir Jupiter, dahil sa mga sinabi ni Noel. Para bang biglang bumigat ang aking dibdib at naglahong lahat ng pag-asa. Sa entablado nagsimulang lumapit si Mang Doro. Bitbit niya ang isang kakaibang kutsilyo. Ang talim nito ay may mga ukit at tila kumikintab ng mapulang liwanag sa paligid. Sa bawat takbang niya, lalo lamang akong kinikilabutan. Huwag! Ako na lang! Huwag ang anak ko! Rogelio, tulungan mo kami! Mga hayop kayo! Mga halimaw! Kung gusto nyo ng dugo, ako na lang! Huwag ang anak ko! Ngunit hindi nila kami pinakinggan, Sir Jupiter. Patuloy ang kanilang pagdarasal, mas bumilis, mas lumakas, at tila umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ramdam ko noon ang lupa na unti-unting nanginginig. Wari, may nilalang silang tinatawag mula sa kailaliman. Ang mga puno ay sumasabay sa malakas na ihip ng hangin at ang mga ibon ay biglang nagsiliparan na parabang may parating na malaking dilubyo. Pakiusap! Huwag ang anak ko! Ako na lang! Gawin niyo lang ang kahit ano sa akin, huwag lang siya! Hindi ikaw ang kailangan ng aming Panginoon, Liala. Ang dugo ng sanggol ang magbubukas ng daan para magbalik ang aming mga ninuno. Huwag kang mag-alala, Liala. Maliit na sugat lamang ito. Wala kayong puso! Mga inosenteng buhay ang ginagamit ninyo! Diyos pa talaga ang sinasamba ninyo o ang sarili ninyong kasakiman? Manahimik ka! Masyado kang lapastangan sa aming pinuno. At akala mo may pakialam ako? Darating ang oras na kayo din mismo ang magtatakwil dyan sa Panginoon yung sinasamba na wala namang pakialam sa inyo. Mga nasisiraan na kayo ng bait! Mga halimaw! Baliw! At anong tawag mo sa inyong Panginoon? Nasaan siya ngayon? Kung makapangyarihan siya, bakit hindi kanya kayang iligtas kayo? Mga halimaw kayo! Makakalis din ako dito. At kapag nangyari yun, sisiguraduhin kong mauubos ang lahi ninyo! Nagpapatawa ka ata. Talagang iniisip mo na makakaalis ka pa sa baryong ito. Lalabas ka lamang sa kulungan na yan kapag oras mo ng paslangin. Kunin ang isang bihat. Kailangan matapos ang unang ritual ngayon din. Naririnig mo ba yun, Rogelio? Ngayong gabi, mukhang may nakatakda palang mamatay. Pero wag ka mag-alala. Hindi pa ikaw sa ngayon. Teka, ano ibig niyo sabihin? Sandali! Sandali! Bitawan niyo ako! Sinunod ko naman kayo ah! Hindi naman ako naging pasaway ah! Tulungan niyo ako! Ayaw ko pa mamatay! Ano ba? Bitiwan niyo siya! Noel! Napakasarap talaga sa pandinig tuwing nagmamakaawa kayo. Parang musika sa aking pandinig. Mabilis ang mga pangyayari, Sir Jupiter. Matapos ni Mang Doro na mailabas si Noel mula sa kanyang kulungan, hinila niya ito sa entablado. Doon hinawakan pa siya ng ibang kasama nito at sa pilitang ibinatong ang isang braso sa malapad na sangkalan. Walang pag-aalinlangan na paigtad ako sa gulat ng biglang tagain ni Mang Doro ang braso ni Noel. Malakas siyang sumigaw sa matinding sakit kasabay ng palahaw ng aking mag-ina na parehong nasaksihan ng pangyayari.
Ang dugo naman ay sinahod ng maliit na bao pagkatapos ay ibinuhos sa ibabaw ng ulo ng sanggol na parang bibinyagan sa gitna ng ritual. Ang mga aswang sa paligid ay nakatingin, tahimik ngunit nakakaalarma. Bawat mata nila ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Aling Fe! Tigilan niyo yan! Anak ko! Diyos ko! Ang anak ko! Makinig ka. Sa pagsapit ng pulang buwan, magiging iba ang lahat. Ang gabing ito ay paunang paghahanda lamang. Ilang araw na lang at mas malakas ang aming kapangyarihan. Ngayon lamang kami nakatagpo ng perpektong sanggol para sa aming ritual. Siguro ay dahil isa siyang anak sa kasalanan ng dalawang makasariling kagaya ninyo. Mabuti na lamang dahil sa wakas magaganap na ang matagal na hinihintay ng aming lahi. Aling Pe, umiiyak na ho ang sanggol. Nagugutom na siya. Kayaan niyo ako makalapit sa anak ko. Parang awan niyo na po. Sige, Doro. Pakawalan mo si Liala. Ibalik sa kulungan para makainom ng gatas sa bata. Mabilis na sumunod si Mang Doro sa utos ni Aling Fe. Pinakawalan niya si Laila mula sa pagkakagapos at pagkatapos ay hinilang muli papasok sa aming kulungan bago iniwan ni Aling Fe ang sanggol sa yakap ni Laila. Agad kaming nagyakapan noon, Sir Jupiter. Mula nang isilang siya, yun lamang ang pagkakataong nahawakan namin siya ng buong puso dahil agad siyang kinuha sa amin ni Aling Fe. Nang lumingon ako sa entablado, si Noel naman ang iginapos nila sa krus kahit wala na siyang malay at patuloy ang pagdurugo ng balikat na tinapatan pa ng banga upang mangalap at ipunin ang dugo. Ngunit dahil sa kakulangan ng nutrisyon ni Laila, halos wala pong makuha sa kanyang gatas ang anak namin. Umiiyak ng husto ang sanggol at ramdam ko ang sakit ni Laila sa kanyang desperasyon. Rogelio, wala akong gatas. Wala mainom ang anak natin. Anong gagawin ko? Ang Diyos ko, gutom na siya. Sandali, mahal. Aling Fe, kailangan ni Laila na maiinom at makakain. Walang gatas na lumalabas. Kulang na siya sa nutrisyon. Pakiusap, kahit konting pagkain lang para sa kanya. Pagkain baka mo. Sige, Doro, halika. Pumilas ka ng laman kay Noel. Kailangan kumain ni Liala. Itigis mo rin siya ng dugo. Ano? Hindi yan ang kailangan ni Laila. Anong palagay niyo sa kanya? Aswang? Ano ba, Mang Doro? Hindi nga yan ang kailangan ng mag-ina ko. Kailangan namin ng matinong pagkain para sa tao. Hindi kami mga halimaw na gaya ninyo. Wala nang mas lalakas pa sa bisa ng sariwang karne. Hindi ka sanay sa ngayon, Liala. Pero mas makapagbibigay ito ng lakas sa'yo. Oh, heto. Kainin mo ito. Hindi. Ayoko niyan. Rogelio! Ano ba? Itiwan mo ko, Mandoro. Hindi nga yan ang kailangan ni Laila. Ano ba? Huwag nang matigas ang ulo, Liala. Kailangan mo magpalakas. Hindi ba? Hindi rin ako makakapayag na magutom ang sanggol. Hindi siya pwedeng mamatay bago sumapit ang pulang buwan. Kaya eto, kainin mo ang karne at inumin mo ang dugo para matibay ang katawan at tiyan mo para sa bata. Hindi ko kaya. Hindi ako kakain ng kanyang karne. Ilayo niya sa akin yan. Laila! Aling Fe, hindi ito makakatulong sa mag-ina ko. Tama na! Kahit anong pagpupumiglas ko noon, Sir Jupiter, wala akong nagawa nang sapilitang ipinakain ni Aling Fe ang hilaw na karne mula sa katawan ni Noel kay Laila. Halos masuka siya sa lasa, ngunit pinipilit pa rin ni Aling Fe na ipanguya iyon at kapag nailuluwa ni Laila, dinadampot muli ni Aling Fe at isinusubong muli sa kanya. Ang dugo naman na inilagay sa bao halos ikalunod din ni Laila habang pilit itong ipinainom sa kanya. Sa sobrang pagwawala ni Laila, pumasok pa ang ibang tauhan ni Aling Fe upang hawakan ang anak namin at pigilan siyang kumilos ng marahas.
Nang matapos nila ang ginawa nila, iniwan kami muli sa kulungan. Parang mga lantang gulay. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Sir Jupiter. Nawawalan na ako ng pag-asa na makakaalis pa kami sa lugar na yon. Hindi ko na rin alam kung paano ko papagmamasdan ang itsura ni Laila noon. Awang-awa ako sa aking mag-ina kung sana ay hindi ko sila dinala sa ganitong sitwasyon. Kung sana maibabalik ko lang ang mga pangyayari, hahayaan ko na lang na mabaon sa limot ang lahat ng nararamdaman ko para kay Laila. Anak, kailangan mo malaman ng tiyan. Tahan-tahan ako. Patawarin mo si mama kung nalagay ka sa ganitong sitwasyon. Mahal na mahal kita, anak ko. Laila, pasensya ka na. Pasensya na sa lahat ng nangyari. Sa lahat ng dinala kong pasakit sa iyo at sa anak natin. Kung pwede lang balikan ang panahon, hahayaan ko na lang itong nararamdaman ko sa iyo. Mas importante sa akin na ligtas ka at ang anak natin. Ay naku ba, Rogelio? Hindi mo kasalanan to. Walang may gusto sa atin ang mga nangyayari. Basta huwag lang tayong sumuko para sa anak natin. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang takot. Pero alam kong gagawin natin ang lahat para sa kanya. Alam kong hindi pwedeng balikan ang lahat, Laila. Pero pinapangako ko sa iyo, sa bawat araw, bawat sandali, gagawin kong lahat para maprotektahan kayo. Hindi ko hahayaan na may gawin pa sila sa inyo. Salamat. Hindi man naging magandang kwento natin. Pero huwag mo sanang hayaang isipin ng anak natin na bunga siya ng kasalanan. Rogelio, nagkamali tayo, oo. Pero hindi siya ang dapat magdala ng mga pagkakamaling nagawa natin. Tingnan mo siya. Napakaganda niya. Anak, ako ang tatay mo. At hindi kita pababayaan kailanman. Mahal na mahal ka namin. Rogelio, oras na matapos ang lahat na to at makabalik tayo. Hindi ko kailangan na marangyang buhay. Gusto ko lang ay buo ang pamilya natin at malayo tayo sa lahat na mapanghusgang mata. Pangako, mahal. Ipaglalaban ko yan. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Mangyayari lahat ng mga pangarap nating dalawa. Salamat, Rogelio. Salamat. Salamat sa lahat. Pamilya tayo, Laila. Wala akong pakialam kung ano man ang tingin sa atin ng tao. Ang importante ay totoo ang nararamdaman natin. At palagi tayong mananatili ng magkasama. Sa gabing yun, Sir Jupiter, kahit na nasa ilalim ng kadiliman ng gubat, nagkaroon po kami ng munting sandali ng kapayapaan. Ang mga halik ko sa noo ni Laila, ang mahigpit niyang yakap habang pinapahid ang luha at ang maliit na kamay ng anak namin na nakakapit sa aking mga daliri. Yun po ang nagbigay sa akin ng lakas at doon sa kabila ng galit, takot at sakit. Sandaling yun po ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako patuloy na lumalaban para sa pamilya namin. Sa kabila ng kadiliman, may liwanag pa rin. Isang munting liwanag ng pag-asa sa puso ng mag-ina ko at sa aking sarili. Lumipas po ang isa pang araw sa gubat, ngunit ang bawat sandali ay tila gabing walang katapusan. Ang araw ay tila dumaan lamang upang ipakita sa amin ang higit pang kalupitan ng mundo. Lalo na nang makita namin si Noel na nanatiling nakagapos sa kahoy na krus, unti-unti nang kinakain ng mga nakapalibot na aswang. Rogelio, tingnan mo siya. Diyos ko. Ano bang ginagawa nila sa kanya? Huwag ka nang tumingin, Laila. Wala na tayong magagawa pa sa kanya. Kahit siya mismo ay sumuko na makatakas pa rito. Mang Doro. Mang Doro. Bakit niya ginawa sa akin to? Hindi naman ako nagbalak na masama sa lahi ninyo. Gusto ko lang patunayan na totoo ang mga aswa.
Dahil naniniwala ako sa inyo. Nilalang din kayo ng mundo. Hindi kayo masasama. Bakit yung ginagawa to sa akin? Hindi ako kailanman naging pasaway sa inyo. Pasensya ka na, Noel. Hindi namin napipili kung sino ang ihahain tuwing guto. Kung sino ang wala ng pakinabang. Yun ang aming bibiktimahin. So ngayon, dito na natatapos ang buhay mo. Magpasalamat ka na lang na napatunayan mo sa sarili mo ang gusto mong patunayan noon. Mayor, makasalanan ka. Kaya mo nararanasan to. Pinili mo ang kabit mo, gayong may asawa ka na. Sino ka para tulungan ako makaalis dito? Alam ko ang mga kasalanan kong nagawa. At kahit ikaw, alam mong hindi ka rin tunay na malinis. Pero walang sino man ang may karapatang ituring na hayop ang kagaya natin. Hindi tayo pagkain. At kung tayo man ay makasalanan, tanging Diyos lang ang may karapatang magparusa sa atin. Hindi ko akalain ang kinikilalang mayor ay may ganitong pananaw sa buhay. Mula nang malaman ng mga mamamayan ang panloloko mo sa asawa mo, wala nang naniniwala pa sa'yo, Mayor. Maging ako ay kinasusuklaman ko ang mga katulad mo. Pero ni minsan, hindi ako sumang-ayon na isang bunga ng kasalanan ng isang sanggol. Walang sino mang bagong silang ang may karapatang matawag ng ganyan. Napakarami mong sinasabi! Manahimik ka na! Kaya mo na ako, Mang Doro. Ito na rin naman ang huling araw ko sa mundo eh. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Rogelio, kung may pagkakataon pang makatulong ako, hindi ako magdadalawang isip na ibigay yun sa iyo. Ang aking mga kamay. Kalokohan yan. Pwes, kung kamay mo ang inaalok mo sa kanila, edi puputulin natin. Ano ba yung sinasabi mo, Noel? Lalo ka lang nilang sasaktan. Sandali, mahal. Pakiramdam ko, sinasadya ito ni Noel. Ano? Bakit naman niya gagawin yun? Hindi na po ako nakasagot, Sir Jupiter, nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Noel. Nang ligunin po namin, agad palang pinutol ni Mang Doro ang kabilang braso nito at pagkatapos ay malakas na humalakhak habang lumalapit sa kulungan namin. Mga hayop kayo. Sana maubos na ang lahi ninyo. Mga aswang! Kung yun ang huling hilig mo bago ka mamatay, Noel, hindi naman ako ganun kasama para tanggihan ka. Ito, Mayor. Huwag mo sabihin hindi ka tinulungan ng kaibigan mo. Ayan na, nasa iyo na ang kamay niya. Diyos ko! Rogelio! Alisin mo yan! Alisin mo yan dito! Laila, teka lang. May kakaiba rito. Sa kabila ng pandidiri at galit ni Laila, Sir Jupiter, hindi ko po maiwasang mapatingin sa putol na kamay ni Noel. Doon sa may pulso, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Isang maitim at pahaba, parang sugat. Ngunit hindi po ito sugat. Para bang may nakabaon na kakaibang piraso ng bakal o buto. Sinabi ni. Sinasadya nga ito ni Noel. Rogelio, ano pang hinihintay mo? Itapon mo yan! Para tayo mga hayop na pinaglalaroan nila dito! Tuluyan ang binawian ng buhay si Noel noong gabing yun, Sir Jupiter. Pasimple ko namang hinila mula sa kanyang putol na kamay ang nakabaong manipis na bagay. Hindi ko pa rin maunawaan kung anong material yun, ngunit kahawig ito ng isang manipis na metal na may matulis na dulo. Nang mahawakan ko ito, ramdam ko ang bigat, hindi lamang sa aking palad, kundi pati na rin sa aking isipan at puso. Para bang iniwan ni Noel ang huling piraso ng pag-asa para sa amin.
At habang nakatitig ako sa kanyang walang buhay na katawan na patuloy na nilalantakan ng mga aswang, hindi ko mapigilang lamunin ng matinding konsensya. Rogelio, ano yan? Anong hawak mo? Hindi ko pa alam. Pero pakiramdam ko, makakatulong ito sa atin. Para makatakas tayo. Para makalayo sa impyernong baryong to. Makakaalis pa ba tayo dito, Rogelio? Sa nangyari kay Noel, mas lalo ako nawawala ng pag-asa. Parang walang katapusan ng dilim na nangyayari araw-araw. Laila, huwag kang mag-isip ng ganyan. Kakayanin natin to. Hindi tayo ganyan. Hindi tayo magiging parang Noel. Hindi ko hahayaang dito matapos ang buhay natin. Lalo na ng anak natin. Pero Rogelio, wala na ako nakikitang pag-asa. Ilang buwan na dito si Noel pero tingnan mo, dito pa rin siya namatay. Hindi ko maisip kung paano siya nakaabot sa ganong katagal. Samantalang ako, ilang araw pa lang dito, pakiramdam ko mamamatay na ako sa gutom. Sa takot at pantidiri sa lahat ng mga nakikita ko. Laila, kahit na parang wala ng pag-asa, pakiusap, huwag kang sumuko para sa pamilya natin. Isipin mo ang anak natin, ang mga pangarap natin. Hindi ko alam, Rogelio. Hindi ko alam. Dumating ang gabi. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan na hindi nakapagpapagaan ng loob. Sa halip lalong pinatingkad nito ang kaba at takot na bumabalot sa bawat sulok ng lumang baryo. Tila ba maging ang hangin ay mabigat, nakadagan sa dibdib at ang dilim ay may mga matang nakasilip mula sa bawat anino. Si Laila ay marahang humiga sa pinagpatong-patong na tela katabi ng aming sanggol. Nakatagilid ito, nakatalikod sa akin, subalit maya-maya ay dahan-dahang humarap. Nanlaki ang mga mata niya nang makita akong nakaupo sa gilid ng madilim na kulungan. Mariing nakatitig sa manipis na piraso ng metal sa aking kamay. Ang mga mata ko raw ayon sa kanya ay tila malayo ang pinagmamasdan. Parang may tanaw akong bagay na ako lamang ang nakakaalam at wala nang balak pang ipaalam sa iba. Rogelio, matutulog na ako. Ikaw, magpahinga ka na rin. Sige, mauna ka na. Rogelio, ano ba yung tinititigan mo? Wala. Iniisip ko lang kung ano itong nakabaon sa pulso ni Noel. Baka ito ang sagot sa pag-alis natin. Patingin nga. Laila, dahan-dahan ka. Matalim ang gilid. Baka masugatan ka. Teka, paano nakita ko nito dati? Anong ibig mo sabihin? Gawit to ng San Roque. Sinasabing proteksyon, laban sa salot, at laban sa kasamaan. Sigurado ka ba? Oo, ikinukwento yan ang matatanda sa baryo namin. Sagrado to, Rogelio. Hindi ko lang alam kung bakit kay Noel napunta. Pero kung tama ako, baka ito na nga ang tanging panlaban natin. Pero bakit itinago lang niya? Bakit hindi niya ginamit? Hindi ko din alam. Baka natakot siya. Ang ganitong bagay, kahit hawak mo, kung wala kang tapang o pananalig, wala din itong silbi. Hindi ko na sinagot ang tanong niya. Sa halip nakapirmi lang ang tingin ko sa manipis na bakal na mahigpit kong hawak. Dahan-dahan kong hinagod ng mga daliri ang matalim nitong dulo. Ramdam ang malamig at magaspang na tekstura na parang may nakatagong kasaysayan. May bahid ng kalumaan, ngunit hindi matatawaran ang lakas at bangis nito. Isang bagay na kayang bumaon at magdulot ng sugat sa kahit sino mang madaanan ng talim. Lumipas ang oras at hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Pagsapit ng umaga, nagising kami sa matalim na kalabog ng bakal na pinto. Ang liwanag ng umagang yun ay tila apoy na pumasok sa madilim na kulungan. Saglit lang nang maramdaman ko na rin ang malamig na kamay na kumapit sa aking braso. Pero
Rogelio! Ano ginagawa niyo sa kanya? Bitawan niyo siya! Hayop kayo! Ano ba kasalanan namin sa inyo? Bitiwan niyo ako! Rogelio, Diyos ko! Huwag niyo siyang sasaktan! Maawa naman kayo sa amin! Kung meron pa kayong konsensya, tigilan niyo na to! Alikpe! Magdoro! Pinatay niyo na si Noel kagabi! Hindi pa ba sapat yun? Mawala kayong awa! Wala kayong karapatan para magreklamo. Hindi ninyo hawak ang kapalaran nyo rito. Ang oras ng paghahandog ay itinakda na. Hindi ito basta-basta napipigil ng mga luha ninyo o kahit anong sigaw. Anong sinasabi mo? Mga demonyo kayo! Hindi kami handog! Mga tao kami! Mga tao nga kayo, pero walang halaga. Hanggang dito na lang ang buhay na alam ninyo. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na kayo mabubuhay pa sa mundong ito. Hayop kayo! Makakatakas din ako dito at papatayin ko kayong lahat! Huwag kang mag-alala, Rogelio. Lahat kayo ay may nakalaan na tamang oras. At hindi ka makakaligtas sa kapalaran mo. Ngayong gabi, ang buwan at dugo ang magiging saksi kung paano mawawala ang isang makasalanang pamilya. Dinala nila ako sa gitna ng entablado kung saan nakatindig ang isang krus na yari sa baluktot na magaspang na kahoy. Ang mga mata ng mga aswang ay nakatutok sa akin. Gutom, sabik at tila nag-aabang ng laman. Isa-isa nilang iginapos ang aking mga kamay at paa sa kahoy at ang matatalim na hibla ng lubid ay bumaon sa aking balat. Bawat hinga ko ay parang may kamay na kumukuyom sa aking leeg. Sa gilid ng aking paningin nasilayan ko si Laila. Nakakapit sa malamig na rehas ng kulungan, humahagulhol. Walang magawa. Sa harap ng aming Diyos na siyang nagbigay sa amin ng lakas at buhay, inaalay namin ang laman at dugo ng taong ito. Siyang magiging daan para sa pagbabalik ng kapangyarihan sa ilalim ng pulang buwan. Sa ilalim ng pulang araw, ang dugo ng inosente ay magiging tulay ng pagbabalik. Dumating na ang gabi ng paghahandog. Dumating na ang gabi ng paghahandog. Anong ginagawa niyo? Ano to? Ilayo niyo sa akin yan! Mga hayop kayo! Huwag kayo ibuhos sa akin ang dugo na yan! Hindi, Rogelio! Huwag ninyo siyang sasaktan! Sa dugo at sa apoy, muling mabubuhay! Sa dugo at sa apoy, muling mabubuhay! Sa dugo at apoy, muling mabubuhay! Sa dugo at sa apoy, muling mabubuhay! Diyos ko! Sa dugo ng itinakwi, mabubuksan ang lagusan! Ang gabi ng kadiliman, ang gabi ng pagsilang ng bago! Rogelio! Tigilan niyo siya! Maawa kayo! Hindi niyo siya pwedeng saktan! Tumahimik ka, babae! Ang bawat patak na dugo niya ay susi. Susi ng ating kalayaan. Ang bawat agupit ng latigo ay hapdi ng aming pinuno. Upang sa tamang oras, makilala niya ang amoy ng kanyang unang alay. Mga baliw kayo! Wala kayong pinunong hinihintay! Sa dami ng napatay ninyo rito, may dumating pang Diyos ninyo! Mga baliw kayo dahil hindi kayo matanggap ng mundo! Isa lang kayong mga hamak na aswang na walang alam gawin kundi alalahanin ang kumukulo nyo sikmura! Mga halimaw kayo! At ang kagaya ninyo ay hindi karapat-dapat magkaroon ng Diyos! Walang alam! Ikaw ang walang alam, Rogelio! Wala kang alam sa sumpang nagpapagutom sa lahi namin! Sumpa? Anong palusot yan? Oo, sumpa! Isinumpa ang lahi namin! Isinumpa ang baryong to! Ilang henerasyon na kaming nakakulong dito! Walang kalayaan! Kaya isa-isa kaming nauubos sa gutom. Isa-isa kaming namamatay na parang mga hayop na ikinulong sa sariling kulungan. Pero wala kaming kinalaman sa nangyari sa inyo. Wala kaming ginagawang masama. Wala! Lahi niyo ang gumawa nito sa amin. Mga taong sakim na hindi inisip na hindi naman namin ginusto ang ipanganak sa lahing ito. Kaya sa murang edad, kinailangan kong gumawa ng paraan.
Naghanap ako ng sagot sa dilim. Nakipagkasundo ko sa kanya sa nag-iisang demonyo na handang makinig. Ang kapalit na dugo ay kalayaan. Kaya ako naging komadrona sa mundo ng mga tao. Ngunit sa bawat buhay na iniluluwa ng sinapupunan, may buhay din kinukuha ko kapalit. Mga inosenteng biktima. Dala-dala ko papasok ng baryong ito at iniluluwa ko sa kumakalam na sikmura ng aking mga kalahi. Mga halimaw kayo! Hindi man ninyo ginusto ang lahing yan. Pero hindi kayo karapat-dapat sa mundo. Hindi mga pagkain ng tao. Mga buhay kami. At kung makasalanan man kami, tanging Diyos lang ang may karapatang magparusa. Oo, halimaw ako. Pero sino ang nagtulak sa amin na maging ganito, ha? Sino ang nagpulong sa lahi namin dito? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo kailanman maiintindihan ang pakiramdam na araw-araw ang mga anak mo, ang mga kapatid mo, ang mga magulang mo. Isa-isa kinakain ang sarili nilang mga kamay dahil sa gutom. Hindi namin kasalanan yan. Hindi makatarungan ang ginagawa ninyo. Walang tama o mali sa mundong to, babae. Ang meron lang ay masaklap na takbo ng buhay at mapait na paraan ng kamatayan. At ngayong gabi, ang dugo ninyong mag-anak ang magbubukas ng lagusan. At pagkatapos, makakalaya kami. Hindi ninyo ito magagawa! Hindi kayo magtatagumpay! Sa dugo ng itinakwil, mabubuksan ang lagusan. Hindi na nila ako pinansin matapos yun, Sir Jupiter. Nagpatuloy sila sa ginagawang ritual at ako na may mahigpit na kumakapit sa aking kamay sa manipis na patalim na iniwan ni Noel. Nang kalasin ni Mang Doro ang tali sa akin matapos ang ritual, agad kong inipon ang lahat ng lakas ko. Buong puwersa kong isinaksak ang patalim sa leeg ni Mang Doro, ngunit mabilis ang nakailag. Mabuti na rin, Sir Jupiter, dahil sa pagkakabitiw niya sa akin, nagawa kong makawala at makatakbo. Doro, abulin ninyo si Rogelio. Nakawala siya. At sa unang pagkakataon, Sir Jupiter, bumulwak ang nakakabiging sigaw mula sa isang aswang na naglakas loob lumapit sa akin. Sa kanyang kamay ay mahigpit na nakabaon ng kawit ni San Roque. Kumikislap sa ilalim ng mapulang buwan na tila dugong dumadaloy sa langit. Ngunit sa isang iglap, bumigay ang kanyang katawan at tuluyan siyang bumagsak. Wala ng buhay. Para bang ang patalim na hawak ko ay naging lason para sa kanila, isang sumpang hindi nila kayang labanan. Hindi maaari. Ang kawit. Hawak niya ang kawit. Saan niyo nakuha yan? Hindi yan basta bakal. Ikumamatay natin yan sa oras na malapatan tayo ng patalim nito. Sige, lumapit kayo! Subukan ninyo para maubos na ang mga lahi ninyo na matigil ang kabaliwan ninyo! Sandali, tumatakbo ang mga kalahi natin, Fred! Mga duwag, huwag kayong umatas. Isa lang siyang tao. Isa lang. Ngunit kahit anong pilit ni Aling Fe na palakasin ang loob ng kanyang mga kasamahan, hindi maitago ang nanginginig nilang mga tuhod at ang sindak na nangingibabaw sa kanilang mga mata. Ang kumikislap na kawit ng San Roque ay tila apoy na dumarampi sa kanilang balat kahit hindi pa man sila nadadapuan nito. Halata ang takot na bumabalot sa kanilang kaluluwa. Agad akong sumugod patung sa kulungan. Wala sa akin ang susi ng kanilang mga kadena kaya't buong lakas ko na lamang hinawakan ang bakal at sinubukang hilahin. Ang bawat paghila ay parang pakikipaglaban sa mismong bigat ng kadiliman at ang alingaw-ngaw ng kalampag ng bakal ay tila sigaw ng mga kaluluwang matagal ng bihag dito. Rogelio, Diyos ko, kaya mo ba? Hindi kayo makakatakas. Ang mga salot na katulad nyo ay hindi na rin dapat magpabuhay. Ikaw ang salot dito, Aling Fe. Hindi ang sumpa. Hindi ang lahi mo. Kundi ikaw. Hindi! Ako ang nagligtas sa kanila! Ako ang dahilan kung bakit buhay pa ang ilan sa kanila! Kung hindi dahil sa akin, matagal lang nilawan ng gutom ang buong baryo na to! At ilang inosente ang nilamon mo kapalit ng kasakiman mo. Ilang bata, ilang pamilya. Hindi ka tagapagligtas, Aling Fe. Ikaw ang mismong sumpa ng baryo.
Sa ilalim ng pulang buwan, Sir Jupiter, kumikislap ang kawit ng San Roque na parang naglalagablab ang liwanag nito na parang apoy na kumakain sa dilim. Bawat nilalang na may bahid ng kasamalay na paatras, ng pasigaw at napayuko sa matinding puwersang bumalot sa paligid. Para bang ang hangin mismo ay nagdala ng kanilang takot at ang liwanag ng kawit ang nagpatunay na maaaring ang may pag-asa pa kaming makatakas sa impyernong lugar na yon. Hindi! Hindi kayo makakaalis! Hindi niyo ako matatalo! Akala niyo ba makakatakas kayo? Hindi kayo pwedeng umiwas sa inyong kapalaran. Kung gusto mo ng laban, ito na. Hindi ko kayo uurungan. Isa lamang kayong mga gutom na halimaw. Ang tapang mo naman, Mayor. Pero sapat na ba yan para labanan ang mga nilalang na dilim? Hindi ako titigil. Hindi mo pwede saktan ang pamilya ko. Pamilya mo? Ang sanggol ay walang halaga sa mata ng mga tunay na may kapangyarihan. Basta't buhay kami, ipagtatanggol ko sila. Kahit isa ka pang demonyo. Tingnan natin kung gaano kakatapang, Rogelio. Sa bawat suntok, sa bawat pagbangka, haharapin mo ang katotohanan. Hindi ako natatakot sa'yo. Ang takot ko lang ay mawala ang anak namin at ang babaeng pinakamamahal ko. Ang tapang mo ay kahanga-hanga. Pero ito ang huli mong pagkakataon. Kung gusto mong manatiling buhay, harapin mo ang kamatayan. Kagaya ng ginagawa namin sa iba pa naming mga biktima. Hindi! Hindi mo pwedeng itigil ang takbo ng ritual! Ako lang ang makapagsasabi niyan, Aling Fe. At mangyayari lang yun kapag tuluyan mo na nga akong napatay. Pero sa ngayon, hindi pa ako sumusuko. Hayop ka, Ruelio! Kung papatayin mo ako, hindi ka magiging iba sa amin. Wala kang puso kung pumatay, Mandoro. Nararapat lang na mawalang ka rin ng buhay sa parehong paraan. Ito ang hustisya para kay Noel at para sa lahat ng inosenteng naging biktima ng kasama ninyo. Hindi! Walang iya kayo! Pinatay niyo siya! Talaga bang ginagalit niyo ako? Sumapit na ang pulang buwan! Magagalit ang aming Diyos kung hindi magtatagumpay ang ritual! Mabuting patayin na kayong lahat ng sinasabi mong Diyos niyo. Hindi! Hindi mangyayari yan! Ang sanggol! Ibigay niyo sa akin ang sanggol at papalayain ko kayong dalawa! Ibigay niyo lamang sa akin ang sanggol! Ano? Hindi! Hindi mo mahahawakan muli ang anak ko! Hinding-hindi mangyayari yan, Aling Fe. Ngayon pa na mag-isa ka na lamang, alam kong makasalanan akong tao. Pero hindi ako ganong kasama para isakripisyo ang anak ko para sa kalayaan. Akala nyo may takas kayo sa baryo na ito? Walang makakatakas. Ang sumpa ay nakakulong sa bawat sulok, bawat kanto ng lugar na ito. Tanging ako lamang ang may kapangyarihan upang pahintulutan kayong makalabas. At hindi ko gagawin yon. Hinding-hindi makakalaya ang sino man dito nang hindi ko pahihintulutan. Maliban na lang kung isa sa inyo ay maiiwan bilang alay sa aming Diyos. Ano? Rogelio, paano na tayo? Diyos ko, hindi na tayo makakalabas dito. Tama ka, Liala. Dito na matatapos ang buhay ninyo. Palagay nyo, hindi yan sinubukan ni Noel noon. Hindi ko alam kung saan niya itinago ang kawit ng San Roque na yan. Pero wala naman niyang silbi. Dahil kahit anong gawin ninyo, hindi kayo makakalabas dito. Pero sige, pagbibigyan ko kayo. Ngunit isa sa inyo ay mananatili. Sino kaya ang handang magsakripisyo? Isa sa inyo ang mananatili bilang alay. Ang iba, mawawala sa mundo ng mga buhay. Rogelio, anong gagawin natin? Hindi ko kayo mawala ang anak ko. Napakabata pa niya, Diyos ko. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Ako na lang ang kunin mo, Aling Fe. Palayain mo ang mag-ina ko. Hindi ako manlalaban basta't masiguro ko lang na malaya sila. Gusto niyo bang subukan? Ang oras ng pulang buwan ay malapit na at ang Diyos namin ay gutom sa dugo at laman. Rogelio,
Huwag ganito, mahal ko. Hindi ko kaya nang wala ka. Kailangan ka namin ng anak natin. Wala nang ibang paraan, Laila. Malaking problema na ang dinala ko sa iyo. Hayaan mong gawin ko ito para sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, Sir Jupiter. Mabigat, mabilis, parang tambol na umaalingaw-ngaw sa dibdib ko. Bawat hampas ng hangin ay parang may kasamang bulong ng mga nawawala, mga sigaw ng kadilimang nakabalot sa baryo. Napatingin ako kay Laila. Sa mga mata niya malinaw kong nakita ang takot at ang pilit niyang pagnanais na pigilan ako. Ngunit higit pa roon nakita ko rin ang pag-asa na baka may ibang paraan. Alam kong hindi siya handa. Alam kong hindi niya kaya ang bigat ng desisyong dala ko. Ngunit sa gabing yun, wala nang atrasan. Wala nang ibang landas kundi ang dumaan sa apoy ng huling pagsubok. Laila, kailangan mong manatiling ligtas. Kailangan mong pangalagaan ang anak natin. Ituloy mo ang pangarap natin. Kasama ng anak natin. Hindi, Rogelio. Hindi pwede. Hindi kita iiwan. Hindi ko kaya. Laila, huwag kang mag-alala. Aalalayan ko rin kayo sa huling paraan na kaya ko. Alam mong mahal na mahal ko kayo. Higit pa sa lahat ng bagay. Pero ito lang ang tanging paraan. Hindi. Hindi ka pwede mawala, Rogelio. Mahal, huwag mo kaming iiwan. Mahal, pinili ko to para sa inyo. Para sa anak natin. Para sa buhay mo. Para sa kinabukasan ninyo. Hindi ko kaya tanggapin ito kung mawawala ka. Hindi ko alam kung paano ko mabubuhay, Rogelio. Please, mahal. Huwag naman ganito. Laila, dapat matutunan mong maging matapang para sa ating anak. Alam kong mahirap, pero kailangan. Hindi ko hahayaan na masaktan pa kayo ng halimaw na ito. Mahal, hindi ko kaya mawalan ng tatay ang anak natin. Hindi pa niya nakikilala ang ama niya, Rogelio. Hindi pa niya naririnig ang boses mo. Kaya nga gagawin ko ito, Laila, para marinig niya ang kwento ng ama niya na ginawang lahat para mailigtas kayo. Hindi sapat ang kwento. Gusto ko makasama ka namin. Kailangan niya ng mga gabay sa paglaki niya. Gusto ko rin, Laila. Gusto ko rin makita kung paano siya lumalaki. Kung paano siya tatawa kagaya mo. Pero kung pipiliin kong manatili, baka wala ng bukas para sa inyong dalawa. Hindi! Hindi totoo yan! May ibang paraan! Tama ka, hindi dapat tayo sumuko. Pero please naman gawin mo hanggang ngayon. Sabay nating harapin to. Mahal, wala ng oras. Wala ng ibang paraan. Ito lang ang kaya kong gawin para sa inyo. Pero hindi ako handa. Hindi ko kaya. Kung aalis ka, paano ako? Paano siya? Paano kami? Kakayanin mo, Laila. Malakas ka. Mas malakas kaysa sa inaakala mo. Para sa anak natin. Hindi ako malakas kung wala ka. Hindi ko kaya maging matapang kung hindi kita kasama. Alam kong matapang ka, Laila. At alam kong malakas ka. Kaya mo tong tiisin. Ako ang haharap sa kanila. Ako na lang. Hinawakan ko ang kamay niya. Ramdam ko noon ang init ng kanyang luha sa aking balat. Hindi sa makapaniwalang handa kong gawin ang bagay na yon, ngunit sa bawat paghinga ko at sa bawat patak ng pawis na dumaloy sa aking noo, batid kong yun lamang ang tanging paraan upang maprotektahan ang aming pamilya. Binuksan niya ang kulungan kaya't malaya ko nang nayakap si Laila. Agad namang kaming kinatak ni Aling Fe papalapit sa daanan na ani ay palabas ng gubat na yon, Sir Jupiter. Ramdam ko ang bawat hibla ng kawalan, ang bawat pagtibok ng puso na waring nagbababala sa akin ng mas masahol na mangyayari.
Hindi ko na namalayan, Sir Jupiter, nang bigla kaming hatakin ni Aling Fe. Buong lakas na kaming pinaghiwalay. Ako sa unahan habang naiwan naman si Laila at ang sanggol sa likuran. Habang hinihila niya ako, Sir Jupiter, parang dumadagundong ang bawat tibok ng puso ko kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Ang pulang buwan ay tila nagbabantang lumamon sa amin. Sinusunog ang balat ko sa tindi ng liwanag nito. Naririnig ko ang mga yabag ng mga halimaw sa paligid, pabigat ng pabigat, parang ang lupa mismo ay humahabol sa amin. Alam kong isang maling hakbang lang at lahat kami magiging alay bago pa man sumapit ang wakas ng buwan. Teka, saan nyo kami dadalhin? Itiwan mo ako! Hindi maaaring matapos ang pulang buwan na hindi nasisimulan ang ritual. Kailangan ninyong makaalis. Kung hindi, ay walang matitira sa inyong buhay. At bakit parang bigla kang nagkaroon ng pakialam sa amin? Hindi nyo pa ba ipagpapasalamat ang ginagawa ko? Nang sa wakas ay makarating kami, muli kong niyakap ang mag-ina ko. Sa huling pagkakataon ay binuhat ko ang anak namin, ngunit laking gulat ko nang bigla akong itulak ni Aling Fe. Dahilan upang bumagsak ako sa lupa. Sunod ay mahigpit niyang hinawakan sa braso si Laila na tila ganoon din ang pagkabigla sa nangyari. Ramdam ko ang bawat hibla ng takot ni Laila habang pilit siyang kinakaladkad ni Aling Fe. Ang sanggol ay mahigpit kong yakap sa aking mga bisig, nanginginig sa lamig at takot. Pilit kong iniabot ang kamay ko kay Laila, desperado na mahawakan siya, ngunit sa mismong iglap na yun, bigla kong narinig ang yabag ng mga taong papalapit at bago pa man ako makagalaw sa isang kisap matay naglaho si Aling Fe kasama si Laila sa aking paningin. Laila! Hindi! Laila! Ayok ka! Aling Fe! Sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, pakiramdam ko'y pinipilas ang mismong kaluluwa ko. Hinabol ng sigaw ko si Laila, ngunit wala na siya. Kasama na siyang nilamon ng dilim ni Aling Fe. Nanginginig akong napaluhod. Mahigpit na yakap ang sanggol na wala ring muwang sa kasamaan ng mundo. At doon sa gitna ng kawalan, biglang dumagundong ang mga yabag. Dumating ang mga tao. Mga armadong pulis, ilang kasamahan ko sa gobyerno at maging mga tanod na matagal nang naghahanap sa amin. Nakasindi ang kanilang mga flashlight. Dumadagundong ang mga sigaw, ngunit ako'y tila bingi. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang malakas na tibok ng puso ko at ang pag-iyak ng aking anak. Kasabay ng paglapit nila ay ang mabilis na pagtakbo ng isang pamilyar na anino. Ang asawa ko. Walang alinlangan siyang lumapit at agad akong niyakap ng mahigpit. Tila ba yun lamang ang paraan upang tiyakin na buhay pa ako. Ngunit ako, Sir Jupiter, ako'y natigilan. Para akong natutok at natuyuan ng dugo. Hindi ko magawang gumanti ng yakap. Nanatili lamang akong nakatayo roon, yakap ang sanggol sa aking mga pisik. Parang estatwang hindi makagalaw ni makaiyak. Makalipas ang ilang taon, lumaki ang anak namin ni Laila. Inako ng asawa ko ang lahat. Ang pagiging ina, ang pagmamahal, at ang pag-aaruga. Buong puso niyang kinupkop ang bata. Palibhas ay hindi kami biniyayaan ng sarili naming anak. Kita ko ang walang pag-aalinlangang pagmamahal niya. Walang pagtatangi. Walang kapalit na hinihingi. Ngunit ako, lalo lamang lumabo ang lahat. Hindi ko magawang suklian ang lahat ng iyon. Sa tuwing nakikita ko ang bata, naaalala ko si Laila. At ang gabing hindi ko siya nailigtas. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bigat na yon, Sir Jupiter. At sa bawat ngiti ng anak namin, may kasabay na kirot na hindi ko kailanman matakasan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po at binigyan ninyo ng pagkakataon
na maibahagi ang kwento kong ito sa inyong channel. Para po sa mga listeners ng kwentong Takip Silim, ano po ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko? Isa bang kasalanan ang sundin ng puso, lalo na kung hindi mo talaga matutunang mahalin ang isang tao? Paano ko ba kukumbinsi ang sarili ko na hindi ko kasalanan ang lahat ng nangyari kay Laila? I-comment po ninyo ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang i-follow ang channel na ito para sa iba pang kwento ng lagim at kababalaghan. Huwag mo akong turuan ang dapat kong gawin, ha? Bayad ka, kaya tiisin mo. Natatakot akong aminin sa kanya ang totoo. Anong nangyayari sa asawa ko? Bakit tumatanda ang kanyang itsura? Mga bisita ni Lola. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Sa ilalim ng tahimik at madilim na gabi, sino ang mag-aakala na isang tao pala ang minsan ay naging saksi ng isang kakaibang seremonya na naglalaro sa pagitan ng lihim at kababalaghan. Isang ritual na matagal ding nag-iwan ng mga tanong sa kanyang isip kung ano ba ang mga sikretong nakabalot sa mga ingay na naririnig niya sa loob ng mga gabing nakakulong siya sa isang taguan. Halina, mga minamahal naming tagapakinig dito sa kwentong Takip Silim, at ating alamin ang sagot sa mga katanungan ito ng ating letter sender para sa araw na ito. Natawagin na lang daw natin bilang Javier. Ano nga ba ang kanyang kakaiba at nakapangingilabot na karanasan tungkol sa kanilang mga bisita noong araw? Huwag na nating patagalin pa at pakinggan na natin ang kanyang istorya. Francisca, itigil mo muna saglit yung paglalaba mo. Baka po pwede muna kitang makausap. Bakit? Anong meron? May mga bagong parating na bisita. Kailangan ka nila. Ang balita ko may yaman daw ang mga ito. Kaya siguradong malaking halaga rin ang ibabayad nila sa iyo. Pero, Arturo, hindi ba makakasama yun sa akin? 2 linggo pa lang ang nakalilipas nang dalawin ako ng mga bisita natin. Eto nga't ngayon ko palang lalaban ng mga kamiseta kong namantsahan dahil masyado akong naging abala nitong mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ikapapahamak to. Eto. May dala akong talbos ng kamote. Pati na rin tong atay. Para namang madagdagan niyang lakas mo. Ito ang kainin mo ngayon. Pero siguraduhin mong hindi mo gaanong lulutuin tong atay. Dahil mas masustansya tong kainin kapag medyo hilaw. Javier!
pumarinig ka nga muna. Nandito lang po ako, Lola. Ay, teka. Kanina ka pa ba nakadungaw dyan sa pintuan? Ay, bali na. Ang mabuti pa, ikaw muna ang tumapos dito sa nilalaban ko at nang makapag-usap kami ng maayos nitong si Tio Arturo mo. Oh, bakit tinitingnan mo pa yabang alabada ko? Huwag ka nang mag-usisa pa kung bakit kulay dugo ang tubig niyan. Sundin mo na lang ang inuutos ko, Javier. Maliwanag. Halika na, Arturo. Paslit pa lang ako, punong-puno na talaga ako ng kuryosidad sa mundo. Tahimik, masunurin, at madalas ay nagmamatyag lang sa paligid. Dahil ganun ako pinalaki ng nag-iisang pamilyang kinagisnan ko. Ang aking Lola Francisca. Na siyang bumuhay at nagtaguyod sa akin ng mag-isa. Ngunit may ilang mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko magawa-gawang kalimutan hanggang sa ako ay humantong na sa edad ko ngayon. Mga kakatuwang karanasang patuloy pa rin nagbibigay sa akin ng kilabot sa tuwing ito ay aking maaalala. Ako nga pala si Javier, hindi ko tunay na pangalan at tanging hanggang dun lang ang maibibigay kong impormasyon sa inyo tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, basta't ang natatandaan ko, mula pa nang magkaisip ako ay madalas na talagang tumanggap ng mga bisita ang aking lola. Iba't ibang mga tao yun na sa palagay ko ay hindi hihigit sa 20 hanggang 25 anyos ang edad. Mga bisitang hindi naman mga mukhang masasamang tao, ngunit kahit kailan ay hindi ko nagawang magustuhan. Mga nilalang na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang kalimutan. Javier, pagkatapos mo nga palang kumain dyan, kumuha ka nga ng mga damit na pwede mong gamitin sa loob ng 1 linggo. May darating ulit akong bisita at tulad ng dati ay doon ka ulit mananatili sa ibaba. Pero Lola, Huwag ka nang magtanong pa, Javier. Umiiral na naman yung pagiging usisero mo. Wala kang dapat malaman. Ang dapat mo lang ginagawa ay sundin ang bilin ko. Huwag kang titingin sa kanila, huwag kang magsasalita, at huwag kang aakyat dito sa itaas. Maliwanag. Kahit na anong marinig mo, hindi ka dapat makialam. Hintayin mong makaalis sa mga bisita ko bago ka lumabas. Tama ang lola mo, Javier. Nandun naman na sa ibaba ang lahat ng kakailanganin mo para sa 1 linggo. May pagkain, tubig na inumin at tubig na panglinis ng katawan. Tapos merong kumot tsaka higaan. Meron din dong garapa at librong babasahin. Basta't makinig ka lang para hindi ka mapahamak. Kung tapos ka na sa pagkain, mas maigi pang bumaba ka na, Javier. Parating na sila. Ayokong makita ka nilang nandito sa itaas. Madilim at malamig ang saradong silong na yon ng bahay namin ni Lola Francisca na ayon sa kanya ay itinayo pa raw ng kanyang ama noong panahon ng Hapon. Ngunit ang maliit na silid na yon ang isang nagsilbing kanlungan ko sa mga araw na mayroong dumarating na mga bisita ang aking lola.
na bagamat hindi ko naman nga kilala, ay alam kong hindi basta-basta ang pakay sa kanya. Ang totoo, sa tagal nang ginagawa ni Lola ang bagay na yon, ay nasanay na lang din ako. Kahit gaano katagal noon, basta't sinabi niyang huwag akong aakyat sa itaas, ay hindi ko talaga yun ginagawa. Ngunit iba ang nangyari nang dumating ang mga bagong bisitang iyon ng lola ko. Francisca, eto na sila. Sina Esmeralda at Lazaro. Mag-asawa sila at mga dayo pa galing Maynila. Esmeralda at Lazaro, ito naman si Francisca. Siya ang... Sa tingin ko, hindi na natin kailangan pang masyadong formalidad, Arturo. Ang gusto namin ng asawa ko, simulan agad ang pinunta namin dito. Handa naman kaming magbayad ng malaki. Yun kung masusulit ko ang bawat sentimong ilalabas ko. Magandang gabi ho sa inyo. Huwag ho kayo mag-alala. Ang totoo, kanina pa nakahanda ang lahat ng kailangan natin. Halina kayo. Sumunod kayo sa akin sa kwarto. Hindi ko alam noon kung bakit unang dinig ko pa lang sa boses ng isa sa mga bisita ng lola ko, si Esmeralda, ay kumalabog na ng malakas ang dibdib ko. Pagkatapos noon ay hindi na ako mapakali, lalo na't pagkatapos nilang pumasok sa silid kung saan madalas dali ni Lola Francisca ang kanyang mga bisita, ay bigla na lang silang tumahimik. Hanggang sa makatulog ako ng gabing yun, ay wala na ulit akong narinig na mga ingay mula sa itaas ng saradong silong ng aming bahay. Hanggang sa sumapit ang hating gabi at naalimpungatan ako nang makarinig ako ng tila mga kakaiba at nakapangingilabot na tunog na talagang nagpaalarma sa noon ay bata ko pang isipan. Sandali lang, Esmeralda. Masyadong malalim ang pag-iiwa mo sa... Tumahimik ka! Huwag mo akong turuan ang dapat kong gawin, ha? Payad ka, kaya tiisin mo. Tama na. Masakit, Esmeralda. Esmeralda, maghinay-hinay ka sa ginagawa mo. Hindi kasama sa usapan natin ang mamatay siya. Tandaan mong kakaunti lang sila. Kaya mahirap kung mababawasan sila ng isa. Dahan-dahan. Maging mapagpasensya ka sa paghihintay. Hayaan mong mapuno ang bangang ito sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pero Lazaro, masyado na akong naiinip. Nararamdaman ko, bumabalik na naman sa kulubot tong balat ko. Ayokong makita yun, kaya kailangan ko nang mainom ang dugo ng babaeng to. Wala ka na bang makukuhang mas bata sa kanya? Mukhang ubos na ubos ng kabataan ng babaeng yan eh. Kaya nga maghintay ka. Lalo kang manghihina kung uubusin mo sa walang katuturang bagay ang enerhiya mo, Esmeralda. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na lang dyan sa isang tabi. Hindi mo ba nakikitang napakabata pa ng katawan ni Francisca? Masyado kang agresibo. Baka nakakalimutan mong mas matanda ka pa sa kanya. Sige na, Francisca. Ipagpatuloy mo na ang orasyon. Sige, Lazaro. Anong ingay na yun? May ibang tao ba rito, Francisca? Wala, Lazaro. Baka nabuksan lang ang bintana. Masyado namang malakas ang hangin ngayon. Sigurado ka ba dyan? Sandali, titingnan ko. Wala akong tiwala sa sinasabi ng babaeng yan.
Sapo-sapo ko ang bibig ko ng mga sandaling yun habang umaatras ako ng marahan palayo. Alam kong alam ng aking Lola Francisca na sa pagkakataong ito ay hindi ko sinunod ang bilin niya sa akin na huwag akong lalabas ng silong. Sa kabila ng panghihina kasi ay nakita kong nagsalubong ang kanyang mga kilay habang pilit na sinisipat gamit lang ang kanyang mga mata. Kung nakasilip pa rin ba ako sa maliit na siwang ng nakabukas na pintuan ng silid na yun, kung saan nila ginagawa ang isang hindi makataong seremonya na hindi ko alam kung para saan. Kitang-kita ko siya, ang aking lola, nakabiti ng 2 kamay habang nakaluhod at nakatali naman ang mga paa. Mayroon siyang malaking sugat sa leeg kung saan tumutulo ang kanyang masaganang dugo na sinasalo naman ng isang banga. Wala kahit na anong saplot ang aking Lola Francisca, kaya naman may isang bagay pang nakadagdag sa isipin ko. Hindi kasi akma ang hitsura ng kanyang mukha sa kanyang katawan. Ang alam ko kasi ay matanda na ang Lola Francisca ko. Naglalaro ang edad sa 80 hanggang 85 ng mga panahong yun. Ngunit nagulat ako nang makita kong masyado pang bata ang kanyang katawan. Animo yun katawan ng isang dalaga. Maputi, makinis at balingkinitan. Dahil doon ay nagtatakbo ako pabalik sa ilalim ng silong at mabilis na ikinandado ang pintuan nun upang hindi ako mahuli ng mga bisita ni Lola. Ano? May tao ba? Wala. Bukas lang ang bintana. Totoong sinabi ng babaeng yan. Kung ganon, bumalik ka na rito sa loob. Huwag mong aksayahin ang lakas mo. Malapit nang mapuno ang banga, Lazaro. Nasasabik na ako. Kaunting hintay na lang, Esmeralda. Dinig na dinig ko ang bawat daing ng aking nakagisnang lola. Ang bawat paghinga niya na halatang nahihirapan, pati na rin ang mga impit niyang paghikbi. Dinig na dinig ko rin ang bawat patak at pagtulo ng kanyang dugo sa bangang yun at walang magawa ang batang kamalayan ko, kundi ang umiyak na lamang ng tahimik habang yakap ang sarili ko sa isang sulok. Heto na, Lazaro. Puno ng banga. Tamang-tama na to. Kung ganon, simulan na natin ang ritual. Kalagan mo na si Francisca at nang maihain na niya sa atin ang sarili niyang dugo. La diablo estas vivanta ene de mia corpo. Ni sanjas pro la vundoi, perai trajoy. Lux nome de dia Dios Vitano, play playa. Is de core meio. Teka, sandali. Ano to? Bakit biglang kumukulubot ang balat ko? Lazaro! Lazaro, ano to? Hindi dapat ganito! Francisca, anong nangyayari sa asawa ko? Bakit hindi siya nagagamot ang dugo mo? Bakit tumatanda ang kanyang itsura? Sumagot ka! Hindi ko alam.
Wala akong alam. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng natitirang lakas ko ngayon. Hindi niyo ba nakikita? Inuwahan niyo na ang lahat ng kabataan ng katawan ko. Pati ang katawan ko, kumulubot na. Sa tingin ko, hindi na gumagana pa kay Esmeralda ang ganitong rasyon dahil na rin sa dinarama niyang sakit. Masyado niyang inabuso ang katawan niya kaya... Tumahimik ka! Hindi ito maaari. Lazaro, gawan mo to ng paraan. Baka kailangan ko lang ng dugo galing sa mas batang sakripisyo. Maghanap ka! Kailangan gumaling ako, Lazaro! Pero si Francisca na ang pinakabata sa kanilang lahat, Esmeralda. Hindi! Nagkakamali ka, Lazaro. Alam kong may tinatago si Francisca. Sa ilalim ng silong ng bahay na to, tinatago niya ang batang anak niya. Kailangan makuha natin siya. Ano? Huwag ang anak ko! Huwag ang anak ko! Nakikiusap ako sa inyo, Esmeralda! Huwag! Huwag ang... Javier! Anak! Takbo! Tumakbo ka na, anak ko! Bumalik ka! Bumalik ka, bata! Teka! Teka! Anong nangyayari sa akin? Anong ibig sabihin nito? Bakit kumukulubot din ang balat ko? Hinahapo ako. Hindi ako makahinga. Anong nangyayari sa... Anong nangyayari sa akin? Lazaro! Hindi ito maaari! Ang asawa ko! Lazaro! Sa ilalim ng liwanag ng buwang nagsisilbing tanglaw ko noon sa pagtakas ko mula sa mga kakaibang bisita ni Lola Francisca ay hindi nakaligtas sa dalawang mata ko ang tanawin kung papaanong unti-unti ay nagbago ang kanilang mga itsura. Mula sa animo mga batang-bata nilang wangis ay unti-unting natuyo ang kanilang mga balat. Kumulubot yun at tila nagmistula silang mga bangkay na bumangon lamang mula sa hukay. Hanggang sa unti-unti ring maubos ang bawat hininga sa kanilang baga. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Litong-lito sa napakaraming tanong na tumatakbo noon sa isipan ko. Kabilang ng palaisipan kung bakit ako tinawag na anak ng aking lola. Wala ako sa sarili nang bumalik ako ng bahay. Dala ang balitang wala ng buhay ang mga bisitang kanina ay humahabol sa akin na agad namang ikinatuwa ni Lola Francisca na inabutan kong ginagamot na ng kanyang kaibigang si Mang Arturo. Sinasabi ko na nga ba? Unang-una pa lang diskumpiyado na ako sa mag-asawang yan, Francisca. Pasensya ka na. Dapat ay hindi ko na lang sila dinala rito. Sila ang may kasalanan kung bakit hindi tumalab sa kanilang orasyon. Masyado silang abusado sa mga katawan nila. Masyado silang nakampante dahil demonyo ang mga sinasamba nila. Hindi ba nila naisip kung gaano katuso ang mga yon? Huwag mong sisihin ang sarili mo, Arturo. Pareho lang nating hindi gusto ang nangyari. Ang totoo, ang mas inaalala ko lang ngayon ay si Javier. Natatakot ako.
Natatakot akong aminin sa kanya ang totoo. Paano ko ipaalam sa kanya na ako talaga ang tunay niyang ina? Na hindi tugma ang itsura ko sa aking edad. Dahil ibinebenta ko ang sarili kong kabataan sa mga vampira. Vampira. Mga nilalang ng dilim na inaakala nating gawa-gawa lang ng malikot na pag-iisip ng mga tao. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ay maaari palang maging totoo sa pamamagitan ng mga ritual, dasal at pagsamba sa mga demonyo. Natutup ko ang sarili kong bibig habang nakikinig ako sa usapan nila. Nang gabing yun ay dun ko na lamang buhat ng iwanan kami ng tunay na ama ko, ay kinailangan na ng aking inang si Francisca na humanap ng paraan upang mabuhay kaming dalawa sa kabila ng matinding hirap. Hanggang sa mapag-alaman niya ang tungkol sa isang kulto na bumibili at nagbabayad ng mga taong handang isakripisyo ang kanilang kabataan upang ibigay iyon sa mga taong naghahangad na pahabain pa ang kanilang pagiging bata. Yun ang ginamit niya para mabuhay kaming dalawa sa loob ng ilang taon. Sa tingin ko, maiintindihan ni Javier ang sitwasyon mo, Francisca. Ang mas inaalala ko ngayon ay kapag nalaman na nila ang tungkol sa mag-asawang Esmeralda at Lazaro. Mukhang kailangan nyo nang umalis ng anak mo. Pero paano ka, Arturo? Sasama ka ba sa amin? Hindi ko pwedeng iwanan ang samahan, Francisca. Naibenta ko ng kaluluwa ko sa kanila. Kaya wala na akong takas. Pero kayo ng anak mo, may pag-asa pa kayong magbagong buhay. Tutulungan ko kayo. Umalis kami sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. At tulad ng sinabi ni Mang Arturo, nagsimula ulit kami ng panibagong buhay sa ibang lugar. Hindi na kailanman binuksan ni Lola Francisca sa akin ang tungkol sa sikretong yon. At ganon din naman ako sa kanya. Namuhay kami tulad ng dati na ang alam ng iba ay apo niya ako at lola ko siya. Hindi naman na naging kaso sa akin yon dahil ang mahalaga pa rin sa akin ay nakawala kami sa mahigpit na kapit sa amin ng mga demonyong minsang naging parte ng buhay namin noon. Hindi talaga ako magaling sa pagkikwento pero sana ay nagustuhan ninyo ang karanasan kong ito na naisipan kong ibahagi sa inyo. Ako nga pala ulit si Javier. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang. Paalam. At ngayon, eto naman ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Chubby Ara, Bonspin and Stuff TV, Vicoy Aquino, Tez Garcia, Maristulen, Maria Silar, Rose Dioso, Amy Rose Oronan, Lilia Garcia, at Berna Anda. Basahin naman natin ngayon ang ilan sa mga gandang komento mula kina Stephanie Delamide,
at Ian. Sabi ni Stephanie, may sakit po ako ngayon at habang nagpapahinga nakikinig po ako sa SB at Katie para di po ako mainip. Salamat po sa lahat ng mga kwento nyo. Sana po mabati nyo ako at ang pamilya ko, Loria at Delamide family. Pagaling ka, Stephanie. Sabi naman ni Ian, ang ganda po ng mga kwento nyo. Sobrang intense at ang gagaling ng mga gumaganap na characters. More power po sa inyong channel at God bless. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Bumabati ng Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat. Marami pong salamat.